programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L. Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Nako, ayan na. Nagsalita na po mahabigan ang mga eksperto sa konstitusyon. Wala iba po mahabigan mga brethren kundi ang dating Chief Justice Renato Puno. Ang chairman ng PhilConsa o Philippine Constitution Association. Abay, ang sabi po ng dating Chief Justice, abay, alam po niya mahabig itong si former Chief Justice Renato Puno. Siya po ang dating Grand Master ng Free and Accepted Masons of the Philippines. Alam po niyo mahabigan pagka nagsalita itong si Chief Justice Puno, abay sa aming mga programa, abay talagang kahit na napaka soft spoken, abay lahat po nakikinig, pati janitor, ganyan po kataas ang respeto, integrity, credibility ang dating Grandmaster ng Freemasonry at chairman ngayon ng Philippine Constitution Association. Ang sabi po ni CJ Puno, abay, yun daw pong ginawang pang-remand ng Senado sa article of impeachment sa Kamara de Representantes. Ang sabi po ay this will constitute abuse of authority. Any circumvention of the process would endanger our democracy. Wow! Ang sabi po ng former Chief Justice Renato Puno, chairman ng PhilConsa, your constitutional duty, ayan, will proceed with the impeachment trial in accordance with the Constitution and rule of law. Ayan, abay, sinagundahan naman itong si Chairman Munsod. Ayan, ano nga bang sabi ni Chairman Munsod? Authority rin po mahabigan itong si Chairman Munsod. Dahil siya po ay kasama, isa sa pang framers, ayan, bumuo ng ating 1987 Constitution. Ang sabi ng Chairman Munsod, ang sabi ng Chairman Munsod, ang ilang senador daw, 73% ay kasama ang ilang senador sa 73% ng mga Pilipino na hindi po alam ang konstitusyon. Wow! Daming bayan. Pero gasmati ang ating Senate President, Ayan, anong sabi ni Senator Chis Escudero? Ayan, matatag. Ayan, medyo anong tawag doon Attorney Jun Samaniego, medyo gasmati ang Senate President, kaya kita nyo mahabigan nasway niya yung 18 senators na i-remand ang articles of impeachment sa Kamara. Ayan, sige, sandali, relax lang si Attorney Dindo Carciano, ayan, ang sabi po mahabigan ayan, nawala tuloy ako sa kamada, Malu. Storbo ka talaga. Ang sabi po mahibigan ayan, ng Senator Chis, siya ang keeper of the purse, mga kuya, Ayan, alam to ng mga taga Sigma Beta ka ba, Senator Chis, ngayon pang na-release na po mahibigan ang 150 billion pesos na budget ng Senado. Kaya alam laruin ng Senator Chis ang
budget ng Senado sa mga miyembro ng Senado. Abay, haharang-harang ko yan. Sige, ala kayong budget. Damdamin Bayan. Tinatawag na power of the purse sa Atty. Dindo Garciano, di ba? Ang lupit. Naku, magandang umaga po Pilipinas. Marami po tayong issue ngayong mga kababayan ngayong araw ng Biyernes. Uy, Friday the 13th. Thank God it's Friday. At ang dami nating mga issue ngayon, ha? Abay, katulad itong dalawang undersecretary. Kawawa naman itong dalawang undersecretary, mga kaibigan, Atty. Dindo. Mantakin po ninyo, Atty. Dindo, ha? Abay, itinapon sa kangkungan ng kanilang cabinet secretary. Kasi nung nag-file itong si secretary ng kanyang courtesy resignation, batay sa order ng Pangulong Marcos, aba itong dalawang undersecretary, in-applyan. In-applyan pala yung mga kaibigan yung posisyon ng kanilang bossing, akala ay mapapalitan na. Ang lakas pala ni Secretary sa Malacanang, na-retain. Pagbalik ni Secretary, yung dalawang USEC na nag-apply sa kanyang posisyon, itinapon sa kangkungan. Damdamin Bayan. Pero ito pa malupit na issue, Atty. Garciano, ha? Kaya lesson din po ito sa mga opisyal ng pamahalaan. Sa bagay, hindi lang hindi maski opisyal ng pamahalaan. Yung bambukulan. Ayan. Kailangan fair and square tayo, ha? Di ba, Atty. Dindo Garciano, ha? Kasi itong ilang opisyal ng OWA, ayan, naalala niyo yung 1.4 billion pesos na binili ni Arnel Ignacio, ayan, na halfway house, ayan, abay, nagkabayaran na pala mga kuya mga ating 1.4 billion, ha? As a 10% commission na lang, magkano na yan? Ang problema dahil nagkabukulan, may mga umalma, ha? Pati yung sales agent po, mahabigan, abay, sinisingil yung seller, yung may-ari ng building, yung property na binili ng OWA. Paano po yung aking komisyon? Abay, ang sabi po nung owner, aba, huwag kang humingi sa akin ng, ng komisyon, ha? Dahil ibinigay ko na lahat doon sa Team OWA. Patay tayo. Bayan. Ay, nako talaga. Good morning Pilipinas. At sandali lamang, Atty. Dindo. Pakinggan mo ito. Maganda ito, ha? Dahil ngayon pong araw ng Biyernes, ayan, maluha, ayan, mga taga-DCRH, magpasalamat tayo sa ating mga bossing ngayong araw ng Biyernes. Alam niyo kung bakit? Good morning, bossing Mr. Janik daw. Ayan, Attorney Reds, ayan, ang ating keeper of the purse, ha? Naughty Professor Idol Robert Pua, ayan, Jomay Parok, at of course, ang ating bossing, ha? Mr. Fred J. Elizalde, you are so wonderful tonight, today.
Yan po mahabigan ng Pangulong Marcos. Ayan, kumanta sa Malacanang nung bisita ang Singaporean Prime Minister Wong. Ha? Aba, itong si Prime Minister Wong, Congressman Libanan, ha? Talo ka pala sa plucking. Ha? Ang galing pala. Ha? Ayan. At impromptu, ano ba yan? Pinagpraktisan ba yan let? Ha? Ayan. Ang galing, kinanta ng Pangulong Marcos ang awitin, sikat na awitin ni Eric Clapton. Ayan, ang sabi, you are so wonderful tonight. Ayan. Kaya lang sabi naman nung mga ibang kritiko ng administrasyon, sana ang kinanta yung isang awitin ni Eric Clapton. Bongbong bangag yan. That's why sinasabi ko na sa inyo ngayon, si Bongbong Marcos bangag noon, ngayong presidente na, bangag natin ang presidente. Kayong mga military, alam ninyo yan. Lalo na yung nasa Malacanang. Alam ninyo, the armed forces of the Philippines, alam ninyo, may drug addict tayo na presidente. Daming bayan. Masyadong matalas ang dila mo dong. Ayan, napadali tuloy ang pagpunta mo sa The Hague, the Netherlands. Anyway, magandang umaga, Attorney Dindo Garciano, ang isa sa ang governor ng PhilConsa, Philippine Constitution Association. Siya po ay dating mayor ng Baras. At alamin natin ang pananaw ng mga taga PhilConsa ngayong sila po ay nagsalita na ukol sa kontrobersya ng pag-remand ng Senado sa Articles of Impeachment sa Kamara de Representantes back to sender. Attorney Mayor Dindo Garciano, sir, magandang umaga po sa inyo, Attorney. Nawala na? Idol. Ayan, nandiyan pa pala. Akala ko di ba pinahinggan yung awitin ni Presidente Marcos na you are so wonderful today, Attorney Dindo, sir. Galing pala kumanta ng ating presidente. Oo nga, ayan, nagulat tayo, ha? Akala ko kakantahin niya, parang kanta ng tatay niya nga, dahil sa'yo o kaya pamulinawin, eh. Anyway, Attorney Dindo Garciano, bilang governor po ng PhilConsa, isa po sa mga constitutionalist, ika nga. So ano po, meron po bang hakbang ang PhilConsa? Ngayong nagsalita na rin po ang inyong chairman, former Chief Justice Grandmaster Renato Puno, ha? Na ang tawag nito, yung ginawa ng Senado ay it will constitute abuse of authority. May gagawin po bang hakbang ang PhilConsa para malinawan ang mga senador sa isyong ito, Attorney Garciano, sir? Kami po ay nagmamanman, no, bilang PhilConsa or nagtataguyod pa sa ating saligang batas sa mga violations, no, na nagagawa sa Constitution ng kasulukuyang paglilitis ng impeachment court sa ating pangalawang Pangulo. At meron na nga po kaming nakita na isang paglabag sa saligang batas. At yan po yung pagbabalik o yung remanding ng articles of impeachment o yung demanda ng House of Representatives sa kanila. Ibinabalik ng impeachment court sa kanila. Yan po ay unconstitutional at yan po ay tinatawag nating grave abuse of discretion, a whimsical and wanton and despotic exercise of jurisdiction, okay, na naniniwala kami na yung pagbaba na yun, yung order na yun, ay isang order na null and void. Yung po ay walang bisa. No? Kaya yung po ay sapagkat ang constitutional basis ng namin doon ay the sole and exclusive authority is given by the Constitution to the House of Representatives para sila ang exclusive initiator, okay, ng lahat ng demanda ng para sa nanauukol na patungkol sa mga impeachable officers. Hindi pwedeng pakialaman ng impeachment court yun.
at sabihin na mag-issue kayo ng certification na yung inyong ginagawa na papafile ng demanda rito ng articles of impeachment ay constitutional ba o hindi. Wala sa kapangyarihan ng impeachment court na gawin yon, at wala rin naman sa saklaw na kapangyarihan din ng House of Representatives as prosecution na patunayan o sertipikahan na yung articles of impeachment nila ay constitutional, sapagkat wala po sa prosecution ang tinatawag na burden of proof. May burden of proof po, o yung dapat magpatunay na unconstitutional yung articles of impeachment na final ay sa defense. Ang defense po ang nag-raise yan. O kung may question yan, para sabihin nila na wala kayong demanda, wala kayong cause of action, sapagkat yung demanda ninyo na ipinail sa impeachment court ay unconstitutional. Hindi po ang prosecution na magpapatunay na yun ay constitutional. Hindi po ang impeachment court ang magre-raise o question sa constitutionality ng articles of impeachment. Ang magre-raise po niyan ay ang depensa. Ang depensa, pag sila na ang sasagot at pag sila na rin ang magpapatunay na unconstitutional nga ang articles of impeachment. Pero wala po sa impeachment court. Ayan, Attorney Garciano, sir, ang sinasabi po dahil parang nagpakita na ng kulay ang ating mga senator judges dito sa impeachment. Parang ang sabi nga para na silang nag-aabogado sa impeached official, si Vice President Sara. May move ngayon ang prosecution na mag-inhibit daw po itong mga senador. Ayan. Kung mag-inhibit ang mga ito, 18 yan. 5 na lang ang matitira. Paano pa ang mangyayari dyan, Atty. Garciano, sir? Ang isang husgado, merong isang decided case. Ang tawag dyan ang Tibay versus CIR. Okay. Ang Tibay versus CIR, isang matandang kaso na yan. Yan yata 1950 pa. Yan ay nagsasabi na may mga guidelines kung ano ang due process. Okay? At ang sabi dun sa ang Tibay case, para magkaroon ng due process ay kinakailangan ang tribunal o yung husgado ay impartial. Sa mga nangyari ay nakikita natin na merong ang parang impartiality ng nangyayari ngayon, no? Sapagkat may mga ilan, hindi naman lahat ng mga 18, ilan doon sa 18 ay umaktong mga defense counsel para sa depensa. No? Nagbanggit sila ng mga bagay na hindi nila dapat binabanggit bilang husgado at dapat banggitin lamang ng depensa mismo o yung akusado o yung dapat sumagot ng demanda. Hindi husgado. Sapagkat ang husgado ay dapat maging impartial. Patas. No? Hindi ka dapat nagsasalita ng aayon o dapat ang depensa o ang anumang partido sa kaso ang nagsasabi, ikaw ay tahimik lang. Kung magsasalita ka man, ikaw ay magka-clarify lang, meron ka lang dapat liwanagin. Pero yung mga legal points na ang constitutionality or yung sinasabing irrelevant o walang jurisdiction o kung ano man, yan ay dapat ang mga partido sa kaso ang nagsasalita, hindi yung husgado. Kaya, dapat maging impartial. Ngayon, siyempre, yung mga nagdidemanda, of course, may mga nagsasabi na dapat mag-inhibit. No? Ang tawag doon ay recuse, no? O mag-inhibit sa kaso. No? Pero, ayun nga, pero hindi naman lahat nung 18 na yon ang dapat mag-inhibit. Kasi maaari naman mag-pinpoint, i-pinpoint nila dun sa 18 kung sino ang dapat mag-inhibit. But, no, mind you, or let me remind you, that ang inhibition ay voluntary. No? Voluntary yun dun sa taong pinapa-inhibit. No? Sa judge. So, for example, sa judge, okay? So, sabihin mo, nag-file ka, for example, ng motion to inhibit dun sa judge. Yung judge, hindi automatic na mag-inhibit. Pwedeng
sabihin niya mag-inhibit ako at pwede niya rin sabihin hindi sapagkat bakit niyo ako ipai-inhibit sa aking pananaw wala naman akong ginagawang masama Ayun. at ako'y parehas naman. So voluntary po ang inhibition. It only caters to the conscience. Okay, para bang Delikadesa. sinasabi mo sa judge, konsensyahin ka naman. Magkaroon ka naman ng delikadesa, kamag-anak mo ito, kaibigan mo ito, kabrad mo pala ito. Ganun ba? Ganon. Makonsensya ka naman, maging patas ka naman. Ayan, Kumbaga, magkaroon ka nga ng delikadesa. Discretion pala ng judge yan na Atty. Garciano, sir. Ayan, discretion yan, voluntary yan, discretion yan. Ayan, okay. So, sa ganitong sitwasyon, abay, patindi ng patindi dahil ang sabi po ng Senate President, abay, huwag kayong aalma-alma dyan sa Kamara, sa prosecution, kami ang judge ngayon. Abay, hindi na tayo co-equal. Sumunod kayo sa akin, sumunod kayo sa korte. Ayan. So, paano yung ganyang sitwasyon, Atty. Garciano, sir? Well, of course, sa pagiging impeachment court nila, hindi naman sila nag-exercise ng legislative function. Kasi pag legislative function o paggawa ng batas, siyempre co-equal sila. At ang ating sistema ng Kongreso ay tinatawag na bicameral Congress, two houses. So the House of Representatives and the Senate are co-equals in terms of their legislative functions. Pero hindi sa impeachment court. Sa impeachment court may husgado . So, i-picture mo ang sarili mo na nasa isang court setting ka. Yung husgado nandun sa itaas. Ikaw nandun sa baba. Ikaw ang prosecution. Ikaw ang piskal. So sa pagiging husgado ng impeachment court, talagang hindi patas. Diba? Hindi sila equal. Dahil husgado yun. Husgado yun. Diba? Okay. So, sa ganung pagkataon, hindi talaga equal. Ay, isa pa, Atty. Garciano, sir, ayan na, paano po kung ang isang impeached official ayaw pong umattend, ayaw mag-participate sa impeachment trial? Pwede ba siyang ipa-contempt, Atty. Garciano, sir? Hindi po. So, hindi karapatan niya yan. Okay? Under the Constitution. Okay? An accused could not testify against herself. Pwede siya hindi mag-take ng witness stand. Pwedeng maging legal strategy ng depensa na hindi paupuin ang nasasakdan. No? Kung inaakala nila na yung ibang ebidensya nila ay sapat na para sila ay manalo o makakuha ng acquittal, there is no need for them to present the accused or the defendant. No? Pero may mga ibang pagkakataon naman na yung nasasakdan, especially sa isang impeachment trial na you cater to political opinions or what the public would say, no? Meron namang mga strategy or maaari namang as a matter of defense strategy, paharapin o paupuin para makapagpaliwanag. At siya mismo magsabi sa taong bayan na wala akong kasalanan at ito talagang pangyayari. At kung ano man ang tanungin sa kanya on cross-examination ay mapapasinungalingan niya. Okay. So yan ang mga option. Pero hindi mo siya pwedeng pilitin na umapir. Hindi mo siya pwedeng pilitin. Ayun. Isa na lang, Atty. Dindo Garciano, sir. Ayan, bibihira pong magsalita ang PhilConsa, ha? Ayan, ngayon nagsalita na po ang PhilConsa sa pawanan yung chairman, former Chief Justice Renato Puno. Meron ba kayong legal action dito sa nangyayari sa Senado? Sa ngayon ay wala kami nakikitang pwedeng pakialaman ng Supreme Court. No? Sapagkat meron nga 3 petition yata o 4 na petition na nakabinbin sa Supreme Court ngayon na kine-question din ang pagtaloy ng impeachment trial o impeachment case. No? Pero hindi naman nag-issue ng temporary restraining order ng Supreme Court. Di ba? Ibig sabihin, ang Supreme Court, maliwanag na ayaw makialam, hands-off. Yan ay sinyalis na hands-off. Di ba, ang Supreme Court? Dahil kung may nakita ang Supreme Court na constitutional basis na makialam to sa 3 petition, dapat nag-issue ng temporary restraining order. Sabi ng Supreme Court, sandali, wag muna kayong tumuloy. At meron nalalabag na batas. Pero hindi sinabi ng Supreme Court yun.
Kaya sinasabi ng Supreme Court, tuloy-tuloy lang kayo. Tuloy-tuloy lang kayo. Okay, now, kung merong mga glaring constitutional issues or constitutional violations na nakomit, intayin natin ang pagtatapos ng trial. Okay? Diyan naman natin makikita, diyan naman lalabas lahat kung ano ang magiging pwede mong iakyat sa Supreme Court kung tinatawag ng hinog na or right for adjudication na yung kaso para iakyat sa Supreme Court. Pero ngayon, hindi pa siya hinog at hindi makikialam ang Supreme Court. Attorney Dindo Garciano, sir, maraming salamat po sa mga paliwanag. Thank you and good morning. Mabuhay ang mga taga-Philconsa. Thank you. Mabuhay din po kayo, Kadeo. Mabuhay po kayo, sir. Salamat po. Ayan, dating Mayor ng Baras Rizal, Governor ng Philippine Constitution Association, Attorney Dindo Garciano. Daming bayan. Naku, Chief Justice Alex Jesmundo, abay, ano nga po ba, hindi nga po ba kayo makikialam? Ayan, abay, sabi siguro ng Chief Justice, pambira kayo mga senador, mga congressmen, pa-retire na ako, bibigyan niyo pa ako ng problema. So I'd like to know CJ Alex Jesmundo, good morning, sir. Chill-chill lamang po sa mga gods of Padre Faura. Magandang umaga po sa inyong lahat. Babalikan natin lang pang mga reports. Naku, marami tayong mga issue ngayon. Ngayong araw ng Biyernes, Friday the 13th. Thank God it's a Friday. Naku. Abay, yung mga bubit natin di ba may petition ang dating Pangulong Digong na magkaroon daw ng interim release. Ayan. Wala sa ICC at meron na nakausap na bansa na maaring kumupkup sa kanya kung papayagan ng International Criminal Court. Ayan. Sabi na ang bubit parang alam ko yan ha? Sa Malaysia ba yan? Kaya nandun ang VP Sara? Kasi alam niyo po mahabigan ng Malaysia may may LQ ang Pilipinas at Malaysia ha? Noong panahon ng dating Pangulong Ferdinand Edrelin Marcos Sr. Kung naalala po yung Jabida Massacre mahabigan, yung tangkang i-raid sakupin ng ating tawag doon na General birthday boy sir. Sakupin ang Sabah, Malaysia. Hanggang ngayon yung claim kasi ng Sultanate ng Sulu amin ang Sabah, Malaysia ha. Yan po kaya yan ano pa rin ha. May LQ pa rin ang Pilipinas at Malaysia sa isyong yan ng Sabah. Ayan. Bakit anong kinalaman ng dating Pangulong Digong dyan, ha? Alam niyo naman, malakas ang VP Sara, ha? Kaya ang mga senador judges, lumalaro din, ha? Nakita nila ito nakalipas na eleksyon, ha? Talagang woman to beat pa rin ang Inday Sara Duterte Carpio. Kaya marami po ang, let's face it, mahabigan ni politika yan. Daming bayan. Oras CJ Alex Jesmundo, 8:37. Dahil sa bagong Pilipinas, hindi kasalanan ang pagbibigay ng opinyon at lalong hindi mali ang kritisismo. Bagkus ito ang nagbibigay buhay at kinang sa ating demokrasya. Yun lang, batikli. Ayan, yung mga wag balat sibuyas ha, yung mga nasa gobyerno ha, wag maging manhid sa kritisismo at hinaing ng ating mga kababayan. Pero gusto ko yung isang sinabi ng Pangulong Marcos kahapon ha. Dapat bigyan daw ng ang ating mahabayan ng makakain sa hapagkainan at bigyan ng gamot ang mga may karamdaman, may mga sakit. Hari nawa, Mr. President. Daming bayan.
Oras, Sister L. It's 8:47 at good morning Lakay. Good morning sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Isang magandang umaga Pilipinas at Diyos maray na aga Bicolandia. Diyos maray na aga Jubillar Albay. You are so wonderful and gorgeous tonight. Today. Sister L. Thank you so This much, morning. Lakay. Just mabalo sa imo. Ayan. I'm so pink today. Ganon ba? Kasi it's Pink na Friday. pink. Ayan. Masyado akong pinky. Ganon ba? Ayan, lumalabas ang kulay mo ngayon. Frank. Frank Lawang ka ba? Ayan. Ano na lang Lakay. Sabihin na lang natin na wala na akong maisuot. Ayan. Walang-wala, ha? Kaya kita mo, Atty. Jun Samaniego, ha? Ayan, Ay, Atty. Jun, salamat sa sa pa-bowl. Kaya ka nireregaluhan ng mangko. Very tita, di ba, Lakay? Hindi man lang kung mangko para sa'yo. Yung napanood sa raffle ng fundraising ng TM Kalamazoo nila sa 136 na ang ilang bahagi ng kanilang kita ay ibibigay sa Operation Tulong. Maraming salamat po at congratulations at thank you sa lahat ng mga sponsors at mga naging players. Alam mo yung binigay sa akin ni Attorney June Lakay, tinignan ko. Sabi ko, ay ang ganda. Feeling ko tuloy maaga akong kinasal. Di ba ba kinakasal? Regalo ang plato, baso. Ayan, ang parang bagong ikinasal, mga Mr. Sandigan, ha? Abay si Mr. Admiral Romy Niebres. Ayan, nanalo na ng refrigerator, ha? Talaga lang. Nanalo pa ng television. Pwede na maglipat bahay lang ay. Swerte ka, di ba? Kayong ODU Japan, General Max kayo, Mr. Sir. Ayan, good morning sa mga taga Sandigan Golfers Association na bumabati. Ayan, sabi ni Florante Rosales pakibati naman si bagong Associate Justice ng Supreme Court, Justice Raul Bautista Villanueva, ang anak Tinarbacan, Ilocos Sur. Pagbati mula kay Ricky Ileto, ang Chief of Staff ni Senator Lito Lapid-Lapid, at Attorney Cesar Aquino from the Office of Senator Tol Tolentino. Kabrad po nila sa frat. Anong taga Narvacan pala si Attorney Raul Villanueva. Brad yata nila si Senate President Gis Escudero, ha? Sigma Beta po ba kayo, Justice Villanueva, sir? Ayan, magandang umaga po sa inyong lahat dyan. Samantala, bago ang report sa Malacanang, ano ang latest sa Malacanang ngayon, Miss Let? Tahimik ang Presidente Bongbong Marcos sa impeachment case. Dapat lang. Ayan. Kala ko basketball. Oo nga. Mas impartial pa yata. Mas tahimik ang Presidente kaysa mga senador na nagiging bias ng ilan dyan. Sa pagiging bias, makipagsuntukan pa. Sabi nga, di ba, ng Presidente Lakay, kung naalala mo, di ba, sabi niya, wag na yan, wag na, hindi naman maulang magandang maidudulot. Ayan. Kaya lang nandyan na. Ayan. Kaya kung magsuntuhan kayo si Senator Robin at saka Joel Villanueva, feeling ko lugi si Senator Joel kasi alam naman natin si Binoy si Binoy sa pelikula lang daw yun. Nag-stuntman ba siya, Lakay? Hindi siya katulad ni Senator Lito Lapid-Lapid. Hindi masyadong nag-i-stuntman yun. Sumisirko yan. Oo. Nagbibiyak ng bala yan. Leon Guerrero. Si Joel Villanueva, matikas yan. Basketball player yan Pero pagka naglaro nga sila ng basketball nung araw MVP ba yan? Tinitisod pa si Justice Maidas Marquez ng Supreme Court. Oy, ang laki mulas ni Justice Maidas, ha? Malupit din ang Senator Joel Villanueva, ha? Isama pa si dating Senador Secretary Sani Angara. Ayan. Talaga, mga basketball player din pala itong mga talaga. Migsubiri. Ayan. Pero laro lang, basketball lang yan. Basketball sports lang. Ayan. Walang hamunan ng suntukan. Ano? Yung pala kakampi pala.
Sabi nga nila kay Raymond Kakampi pala, akala kalaban. Ayan, huwag tayo nagpapanimala sa nakikita natin sa camera. Sabi ayan. Ayan. Nung malamang kakampi pala, biglang nagsorry ang Robin Hood. Pero bago ang ninong ng bayan, sandali lang mga Sherwin, baka makalimutan ko, baka hindi ito magpainom ng vitamin E. Ayan, batiin natin sa mga taga Campo Aguinaldo, ha? Ayan, taga Fort Bonifacio, birthday ngayon. Ang ating dating AFP Chief of Staff General Alexander Yano. Ayan. Happy birthday. Para sa mga nakakilala at mga kaibigan, kamag-anak ni Idol General Alex Yano, ha? Batiin niyo po ng happy birthday. Ayan. At parang si itong si Atty. Vladimir Amir Putin Pilaes. Ayan. Para sa ating mga brethren at mga nobilities sa Shriners, ha? Birthday din po ni Kuyang Noble Amir Putin Pilaes ngayon. Binabati ni Congressman Romeo Momo, most merciful. Birthday niya pala ngayon, Lakay. Happy birthday, attorney. Kaya hindi pa nagpaparamdam. Ayan. Ay, di ba batiin natin yan? Batiin din natin si General Joron. Pagbati mo na rin kay General Jorons. Jorons Esballes. Happy birthday, Attorney Nelson Borja. Aba, mabigat din, matinig din itong criminal lawyer. Bukas na Attorney Nelson Borja. Ayan. Si Kuyang Marca Maglasang, Kuyang RJ and Dylan Sumayo, Juancho Montilla, Jeffrey Daria, Vida Marie de la Cruz, Marlon Fombena, Isaiah Thomas Nabablit, at ang aking magandang kumaring si Maring Patricia Bernadette Lapid-Lapid, mula kay Ian and Tali Lapid. At binabati natin si Kuyang Ramon Prospero Sr. at Kuyang Ramon Prospero the Junior. Happy birthday. Eto na ang ninong ng bayan. Tawagin mo, Sister El. Nasaan ba siya ngayon? Ang ninong ng bayan, Lakay, nandyan sa Santa Maria, Bulacan. Ito, Barangay Kay Pombo. Mukhang Kay Pombo o Kay Pombo? Nasa Santa Maria, Bulacan. Para nakita ko ng mag-uwi ng ng chicharon. Chicharon, no? Napakasarap na chicharon. Ay, Dr. Francis Cruz, happy birthday. Birthday niyo rin nga pala ngayon, ha? At si Sister Gingging Rivera, happy birthday, Ateng. Eto na, Lakay, puntahan natin ang ninong ng bayan, Sherwin Alfaro. Dahil malakas ang kakong makinig sa DZRH, malakas ka rin sa amin. Itodo nyo na ng malakasan ang inyong radyo at makakay na ang matiyempuhan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasang 1,000 pesos sa DZRH Malakas Promo, hatid sa atin ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nino ng bayan, Sherwin Alfaro. Sherwin, please come in. Yes, good morning, Lakay Day at Sister L. Dito nga sa barangay na hindi sayo, hindi akin, kundi kay Pombo. Kay Pombo, dito sa Santa Maria, Pombo. sa Bulacan, Lakay, ang pala. lugar kung saan napakaraming chicharong malutong. Kaya kapag nakakagat ka ng chicharon, naalala ko si Congressman Ador Pleito. Santa Maria, Bulacan Yan diba? Si Dahil, Kuya. ang daming chicharon dito. Mhm. Lakay at napakaswerte. Mas Pogi-pogi ni mainit Kuya, chicharon. Yung lakay tong cellphone ni tatay dahil naka-disarrange yung kanyang cellphone. Nakikinig sa kanilang harap ng bahay. Ito si tatay, pangalan niyo po? Alfonso Santiago. Si tatay Alfonso, kalaban ni MP. Oo nga, no? Alfonso. Alfonso Santiago y Emperador. Ayan. Alfonso Emperador. Ayan. Si Sir Idol ba? Oo, ako si Sir Deo. Ako naman, malaking karangalan. Aba naman si tatay Lakay. Sana wag mo akong dadalayan, baka matay na ako. Huwag kang mag-alala, Kuya Alfonso Emperador. Pasasayin ka namin ngayong araw, ha? Dahil you are so wonderful today. Mataki mo Lakay sa pagtatanong-tanong natin dito at pagbabungad natin dito sa barangay Kay Pombo. Kay Pombo. Nagulo tayo na siya talagang loyal na nakikinig. Yung anak ko kasi,
may work from home, may meeting. Kaya ito dito ko sa pinakikinggan sa labas. Aba. Maaaring hindi yun Diba? Yung damdamin ng bayan, mapakinggan ko Oo. Loyal listener. Malaking karangalan talaga. Malaking karangalan. Kami po ay natutuwa at kayo po ay sumusubaybay sa amin at dahil kayo ay taga-subaybay namin, bigyan ka agad ng premyo si Kuya. Bigyan na agad ng 1,000 yan. Alfonso Emperador ng 1,000 pesos. Ayun. Salamat, maraming salamat. Wala pa. Siyempre. Kuya, relax lang ha. Ayan, chill lang. Excited Ayan, makalma lang po. Ayan, na-feel ko masyado excited si Kuya Alfonso Emperador. Lakay dahil isa siyang Alfonso, ito ang kanyang katerno. Emperador. Ang vitamin ng bayan, ang vitamin mabubuhay na naman ang dugo ko. Hinalikan pa si Emperador. Nabuhay ang dugo ni Tatay Alfonso. Yung bigote ni Tatay kumikiyot-kiyot. Ganun ba? ng Emperador. Pero Kuya, ayan. Ano po? Ng dugo. Aba. Nakabuhay ng dugo. Pero Kuya Alfonso ha? Kuya Alfonso, ang payo po na aming bossing si Winston ko ng Emperador ha. Ayan, dahil medyo may edad na po kayo, 3 kutsarita lang po ha. Ayan, drink moderately. Gawin mo naman 4, grabe ka naman. Sige. Gawin mo naman 4, grabe mo 3 kutsarita. Gawin natin 5 kutsarita para sa iyo Kuya. Biyernes naman ngayon. Ayan, biyernes naman. Pwede mag-happy-happy. Yung madinig ko lang, ay naku, buhay na ako Gusto kayo makalinyahan ni Tatay Alfonso Talagang listener ng DZRH. Para naman hindi magka-ulcer si Kuya sa... bigyan mo ng pulutan naman. Bigyan mo naman tiyan naman. Sherwin. Laki dagdagan pa natin yan dahil may katernian, meron kang DZRH Grocery. Yan, para sa Tatay Alfonso. Hindi kaya ako ma-impatyo nito. Isama mo si Mrs. Para pagsaluhan nyo yan, Kuya Alfonso. Para ma-empatyo, ito talaga may empatyo ka dito sa DZRH. Ano ba to? Naimbag na bigas. Naimbag na bigas. Wala ako. Nawawala na sa isip mo. Naimbag na bigas. At syempre meron pa yan dahil isa kang certified DZRH listener. Ito meron kang DZRH uniform. Ayan. Hanggang Biyernes, DZRH puting t-shirt para sa pagpasok. Anong grade na po pagpasok sa Lunes? Anong grade na po pagpasok sa Lunes? Nako, grade 4. Okay si Kuya. Game na game si Tatay Ayan, inubot tuloy. Mukha tatawa. Dahil sa mga nais ng 1,000 pesos lagi tumutok sa DZRH, baka kayo na susunod dating winner sa DZRH Malakas from. Ano masasabi Tatay Alfonso? Ay nako, salamat sa binigay mo. Pero yung nadinig ko lang yung Deo Makalma, ay solved ako. Love you Kuya. Love you. Mwah. Ang dami ng bayan mo Okay, hindi kanina lang, nakikinggan ko yung kay Sir Puno. Maganda yung mga... Marami akong natututuhan kayo. Maraming salamat Kuya Alfonso. Thank you po. Dahil Sherwin, natatas naman Touch naman ako ngayon dahil total may bonus yata ngayon. Dagdagan mo na 1,000 yan. Ayun naman talaga. Iba sila kay. Sampangin Tatay O Alfonso. napapahawak sa noo. Salamat, Idol. Baka talaga Ayan. Additional 1,000. Sherwin, bigyan mo na 1,000. Yung 1,000 daw, Ninong Sherwin. Dagdagan mo na 1,000. Pakita mo daw sa camera. Mamaya pa, bubunit, hawak ko pa yung camera. Kawawa naman yung ninong natin, Lakay, walang cameraman. Asan ba yung driver cameraman mo? Iniwanan ka, pambihira. Ayan na. Basta Kuya Alfonso, ayan na. Dadagdagan namin na 1,000 yan. Nasa sasakyan pa, Lakay, kukunin pa. Lakay, tinakbo na. Pero yun. Mukhang mangungutang pa si Sherwin. Ayan, basta Kuya, 2,000 yan. 2K, ayan.
Tatay, 2,000 ang makapatuyo ngayong umaga. Kaya naman ano nga pakiramdam? May bonus. Bonus daw. Pacho ko makisapulutan sa'yo. Sa pagkain. Pacho na ako yan. Dami naman. Salamat ng marami. Maraming salamat. Kuya Alfonso, yung pulutan na... Yung pulutan po, konti-konti lang yan, hindi ginagawang ulam, ha? Ayan, para may empacho. Para hindi ko kayo ma-empacho, yung pulutan, wag po ulam. Maraming salamat, Kuya Alfonso. Mabuhay po kayo. Thank you po. Yung pag-uusapan, marami pa akong matututunan sa yung mga issue. Ayan, Ayun. thank you very much po. Updated sila kay Deo Macalma. Kaya naman, maraming salamat Tatay Alfonso Emperador. Lahat sa mga nais manalo ng 1,000 pesos laging tumutok. Sa Teaser H, baka kayo na susunod nating winner sa Teaser H. Malacash promo. Alis number 6. Sorry kasi, natatawa ako sa itsura ni tatay. Hinalikan pa yung bote ng emperador eh. Ayan. Mukhang kulukutin lang kayo Oo. mukhang matagal lang din nakahalik si Kuya Alfonso. Mukhang itatabi sa pagtulog yung bote eh. Paano ba to? Mag-extra na ako, inaaya na ako, sabi niya, halika na, game na. Mukhang patitira sa akin itong bote. Sumanalo na 1,000 pesos sa akin tumutok sa Teaser H Malacash promo. Aris number 6, Sir Battle para DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Ninong Sherwin at Kuya Alfonso Emperador ng Santa Maria, Bulacan. Alam nandito sa amin na Pasko araw-araw, ha? Kaya ngayon po yung mga bossing namin dito magpapamasko yata. Alam mo, Lakay, nakakatuwa lang na may nakakausap tayo ng mga katulad ni Tatay Alfonso. Talagang avid listener. Yes. Oo. At maraming salamat naman at marami daw sila natututunan sa atin sa pakikinig. Sana Lakay, yung mga apo niya, maisalin niya rin Yes. yung panunood sa atin at pakikinig. Kasi most of the time, pagka nakita ka, ay, kilala ko po kayo. Ayan. Kasi po yung lolo ko nakikinig sa inyo. Totoo yan. Alam mo na yung sunod dun eh. Yung lolo ko, yung tatay ko, gano'n. Ayan. So, ibig sabihin mga announcer, matatanda na. Gulang na lang sabihin sa'yo, Lakay, panahon ko po kasi kopong-kopong eh. Amoy lupa na po kayo. Anyway, maraming salamat po. Ayan, at thank God it's Friday. At ready na ang report mula sa Malacanang. O nga pala, Miss Let, ayan, pakisabi nga kay Pangulong Bongbong Marcos, ha? Abay, nagtatampo yung aming mga kababayan dun sa Ilocos Norte, Ilocos Region, Solid North, ha? Bakit, Lakay? Dapat kantahin daw ang aming sariling amin. Ayan. Anong kanta yun? Ilocano song, Pamulinawin. Ayan. Yun yung binabanggit mo sa Naranyag akin. abulan, mag-practice ka, apo. Ayan. Ikaw daw muna. Sample. Naranyag abulan. Wait, paulan na ba? Apo Lucas, ayan, sursuro man ni Apo Presidente nga agkansyon iti ko, Lakay, Ilocano. Ano yung sabihin ng pamulinawin? Ano nga ba yung pamulinan? Parang lalabay yan eh. Ano nga, ang eksperto rito si Dr. Ruel Aguila. Ano yan, Lakay? Parang native song sa inyo? Native song yan. Sa amin naman, Lakay, Sarong Banggi. Ayan, Sarong Banggi sa inyo. Sa amin, Pamulinawin. Pamulinawin sa yan ang inyo. theme song namin na, theme song na yung mga Ilocano. Yan yung pampatulog. Charot. Pampatulog. Parang ano yan parang panunuyo. Ayan. Panunuyo. Parang pamulinawin na ano ba yung Lakay? Ginagamit sa mga dati yung mga naghaharana. Ayan, pangharana. Ayun. Para siyang love song pala. Pusok inde nga man. Parang siya, pakinggan mo naman ang puso ko. Ayun nga. Nanliligaw nga. Yes. Ayan ang pamulinawin. Daming bayan. Pero ang Pangulong Marcos ikinakampanya ang Pilipinas para sa United Nations Security Council seat. Wow! Abay, sabi nga ni Senator Manny Villar, hindi bawal ang mangarap. Yes, oo. Kasi pagka maging member ka ng Security Council ng United Nations, abay mabigat yan mga kuya, ha? Ayan. Alam po ba ninyo ang mga permanent members ng Security Council ng UN? Abay, Amerika, Russia,
China. Ayan. Sino nga ba yung dalawa? United Kingdom ba o France? Ayan. Ito po yung mga pagka pinag-usapan po ang mga matinding issue po, mahabigan. Isa lamang ang magbito sa Security Council, lalo yung tinatawag na Big Five. Abay, wala na. Ayan. Kaya hindi manalo-nalo, kaya para naging inutil ang UN ngayon ha. Pagka sinanksyon ang Russia, pagka nagbito yung kakamping China, wala na. Ganun yan. Talina ang kamay. Pero napaganda po ang napaka-impluwensya at napabigat na posisyon kung tayo po ay mapabilang sa Security Council ng United Nations. Aris number 14, Let Narciso please come in, Miss Let. Lakay, Sister L, muling binanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa harap ng diplomatic community ang hangarin ng Pilipinas na makuha ng pwesto bilang non-permanent member ng United Nations Security Council. Sa kanyang talumpati sa Vandonair sa Malacanang kagabi, humiling ang Pangulo sa mga bansang kinakatawan ng Diplomatic Corps na suportahan ang kandidatura ng Pilipinas para sa terminong 2027 to 2028. Binigyan din ng Pangulo na mahalaga o matagal nang aktibong kalahok ang Pilipinas sa mga pandaigdigang inisyatiba at ang pagtakboan niya nito para sa non-permanent seat sa UN Security Council ay bahagi ng pagpapatuloy na makibahagi sa mga usaping may pandaigdigang epekto. Narito si Pangulong Marcos. Our candidature is anchored in our country's legacy in multilateralism as evidenced by our history of forging cooperation and seeking peace. We earnestly hope to receive the support of your respective governments in that bid. Si Pangulong Bongbong Marcos. Lakay? Let, kung di ako nagkakamali, natanda mo yung current events mo nung ikaw ay nasa elementary o high school. Natawa si Miss Let. Lakay, current events talaga. United Nations sa minamemorize natin ng araw Di ba si Carlos P. Romulo ay naging Secretary General din ng United Nations? Naku patay, absent yata ako. Alam ko naging Secretary General nun ang Carlos P. Romulo sa United Nations. Ayan. Pagka maging opisikal sa United Nations, mga ganyan napakalaking karangalan po ng ating bansa. Ayan. So anyway, sa mga nagtuturo ng political science sa Philippine Constitution, ayan, o constitutional law, ayan, alam nila yan. Sabi ni Google, he served as first Asian president of the UN General Assembly. Ayan, kita mo? Ayan, President o Secretary General? Ano sabi ni Google? Asian president lang kayo. Asian president. Okay. Ayan po, Carlos P. Romulo. Isa sa mga mabigat na advisor ng dating Pangulong Perdi Marcos Sr. At dahil uso ang baging ng mga CIA pag nasa Amerika sila at nag-uusap, abay ang usapan nila Ilocano para hindi ma-decipher. Ilocano ng Carlos P. Romulo kamag-anak natin ni Secretary Gibo, taga Tarlac. Ayan. Anyway, sige, sana pa schedule ng Pangulong Marcos ngayong thank God sa Friday, Miss Let. Wala pang binibigyan na schedule ngayong araw, Lakay. Wala siyang event sa labas ng Malacanang. So malamang ay meron siyang mga meeting sa palasyo. Ayan. Pero pagsabi, paabot kay Apo Lucas Bersamin, ayan, turuan niyang kumanta ng Ilocano si Apo Presidente. Ayan. Gayan daw ang tatay. Ayan. Para mabuhay-buhay ng dugo ng mga taga Ilocos, Slovakia. Lakay, baka sa bagay, parang kahit sa event doon, hindi ko mas narinig na kumanta si Presidente ng Ilocano song. Yan ang kaiba nila ng tatay. Ayan. Dapat matutunan na yan. Ayan. Dapat marunong ba magsalita ng Ilocano ang Pangulo, Miss Let? Basit lang, basit. Marunong naman. Basit. Galit sa akin yan nung araw Konti lang kasi sinabihan mo siya na hindi siya. Nag-aral yata dahil kay Lakay. Totoo yan. Nung naging gobernador kasi ng Ilocos natin ang Pangulong Marcos, sabi ko, ang gobernador namin sa Ilocos Norte na hindi marunong mag-Ilocano. Nagalit, nagsumbong kay Apo Congressman Roquito Ablan. Sabi naman Roquito Ablan mag-aaral ka kasi, Ilocano ka. Saan ka man nakita, gobernador ka rin, di ka marunong mag-Ilocano.
nag-aaral naman. Kinausap ang mga driver, mga bodyguards. Huwag niyong kakausapin na kailangan pag kinausap niyo ko Ilocano. Ilocano, para matuto. Natuto ng konti. At least, di ba, Lakay? Mas magaling si Manang Aimee na mag-Ilocano kaysa kay Presidente. Si Manang Lakay talaga sa mga kababayan kapag yung salita nila, yun mismo yung salita mo. Actually, kapag bumibisita siya sa mga probinsya, tapos nagsalita siya ng dialect doon sa lugar, may impact Lakay doon sa mga tao. Siyempre, yung parang you belong to them. Parang nakarelate ka, kumbaga. Ayan. Tama, Lakay. Okay nga, Rod. Diyos marhay na aldaw sa Endugabos. Diyos mabalos. Diyos mabalos. Di ba wala na rin susilet? Hindi. Taga Mindoro si Miss Let, Lakay. Okay nga, Rod. Yung Tagalog, Lakay. Okay nga, Rod. Happy weekend, Lakay at Sister El. Maraming salamat, Miss Leta Narciso mula sa Malacanang. Alam mo lang chill lang tayo. Chill lang tayo. Pero alam mo lang nag-message si Ma'am Ellen Fulido. Hi, Ma'am Ellen. Good morning. Sabi niya Lakay, yung Pamulinawin is a song about courtship and marriage. It also depicts the way of life in the Ilocos region. Ayan, totoo yan. Kaya parang kaya sabi nga yung isang term doon na pusok indengaman. Ibig sabihin pakinggan mo naman ang pagsusumamo na aking puso. Napakamadamdami naman ang kantang yan. Siyempre naman. Sige, minsan patutugtugin natin. Ayan, gusto ko ikaw ang kumanta. Naku, baka bumagyo. Pero may babatiin ako, pinapabati ng Ninong Sherwin. Pakibabati naman daw. Di ba may kinanta ko nung isang anniversary natin dito? Wala ko nun pala ka. Ayat Timay sa nga ubing. Ayan, wala pa ako nun. Nag-viral din yata kaya sa Ilocos yun. Hindi ko alam yung Lakay. Ganun ba? Ayan, sana naman sa susunod kakantahin mo. Igagal mo. Ayan. So nasa YouTube ba yun? Tiyayat timay sang ubing nasamsam itngem hasmin kasla sabong pagukrad iti bulan ti Abril tiyayat timay sang alakay aglalo no agkabaw napait makasubkar anan sa ataulelong agsapul katay balu akabat pada tauban mo kenday tatupul mo abay panunutin tiyayati may sanga ubing aglalo nuatan makin aywanen bata wala yung isa doon. Ano yun, Lakay? May extra ako dun Ano extra mo dun? Agbiyak ti Ilocano! Lakay, muntik pa ako makatulog. Baka bumalik si Bagyong Auring yan. Report na nga ni Giselle, baka bumagyo pa uli. Ayan, hinahamon mo kasi ako alam mo, Lakay, nagpatugtog ka. Sabi tuloy ni Eric Dastak, tara na, mag-video okay na tayo mamaya. Pasabi kay Boss Deo. Huwag na, baka bumagyo. Ayan, kita mo, marunong tayong magdala ng pagkasintonado. Okay, report muna mula kay Giselle. Papakantayin ka namin, Lakay, pag nag-video okay tayo, ha? Pag di ka kumanta, sinasabi ko sa'yo, dignidad mo, nakataya rito. Basta may Ilocano song at saka Kenny G. Ayan. Kenny G ang kinakanta ko talaga? Akala ko ang mga kinakanta mo yung mga old song. Basta Kenny G, kinakanta ko yan. May Kenny G. Pagka ano?
sax lang yan, instrumental. Magdadala ka ng instrumental. Mag-hum ka. Ayan, sige na nga. Eto na nga, si Giselle muna lakay, pagbagsak ng tipak ng semento mula naman dyan sa may NAIA X, tinawag na isolated, unusual incident daw ng SMC. RH15, Giselle Ricafort. Giselle? Sister El, kahit tinawag nga ng Tollway Builders and Retail Corporation, isolated lamang at hindi kung karaniwang insidente yung pagbagsak ng tipak ng semento mula sa NAIA Expressway na ikinasug ng isang SUV driver nitong Miyerkules. Ayon sa nagsasagawa ng mag-using inspection sa carriage way ng NAIA, so masiguro na wala nang mangyayaring kaparehong partikular sa road sa Barangay Tambo, Parañaque City. Nagsipugay na rin daw sila sa mga lokal na uukulan at sa pamilya ng student driver na sugatan. Ang na ibibigay nila yung lahat ng tulong sa driver na nagkamuon ng injury at kailangang isugod sa paggamutan. Dinilis sa lubos nilang usapin ang sila sa pagtitilak ng patuloy na kaligtasan ng lahat na gumagamit ng kalsada, mapamotorista, mga estrelyan. Sa ngayon, may nakaharap ko isang Naku na, wala na si Giselle. Giselle, yung bang nabagsakan ng na kotse, binayaran ba na ano yan? Ng Skyway? Toyota Fortuner yata yun eh. Parang Fortuner nga yun, lakay, nabagsakan. Oo, lakay. Ang sabi naman ng SMC lakay, lahat ng kinakailangan na assistance ibibigay nila doon sa pilot, sa student pilot lakay na nasugatan. Siguro lakay kasama na rin yung damage doon sa kanyang SUV sa lakay doon sa ng tipak ng semento na bumagsak. Oo. Ayan. Ang tindi nung sira nito lakay Ayan, magkano yung pag pinaayos. Buti lang, Toyota yan, matibay-tibay ng konti. Ayan. Pero nasugatan siya lakay. Nasugatan ba yung driver? Student driver lakay. Student driver. Yan ang lakay. Yan ang baptism of fire. Sa ospital ngayon. Hindi lang natin masiguro lakay. Alamin natin kung umusta yung kanyang kondisyon. Wow. Yung natin doon. Okay nga Rod, maraming salamat Giselle. Ito si Giselle Ricafort para maraming salamat Giselle Ricafort. Sagot na ni ano yan ni Boss Don Ramon San Miguel ang RSA yan. Sana pati yung sasakyan lakay. Palitan na rin. Pwede, palitan na lang. Sabi niya, hindi, papayos na lang natin. Bigyan pa ng sports cars ni Boss Don Ramon San Miguel ang. Palitan ng BMW yan. Wow! Distributor kaya ng BMW si Boss RSA. Standby sa mga reports. Standby man ng Milky Rigunan. Naku, mainit sa kamera. Standby Raymond Dadpas. Kumusta ang ating senator judges na yung iba daw dyan ay nagiging bias na. Ayan. Hindi na impartial. Ayan. Standby sa ating mga reports. Boy Gonzales. Oras, Sister L. It's 9:19. This time check is brought to you by... Ito po si Gloria Diaz, Miss Universe. Kayo ay nakikinig sa Damdaming Bayan with Deo Macalma and Sister L. Ay, good morning po, ma'am. Love you, mama. Oras, Sister L. It's 9:26. Alam niyo po, hindi po ako mahilig makichismis. Ang pinapakinggan ko lang pong chismis ay yung kay Deo Macalma. Kung wala si Deo Macalma, kulang ang almusal ko. According to my bubuit. Anong sabi ng bubit mo, Senator Jinggoy? Alam nyo ba manang Milky Boy Gonzales, Edwin Duque at Sofia Gans, mga kuyang mga ateng? Ewan ko lang kung dapat tayong magpasalamat, matuwa o magalit. Ayan, bakit? Lakay? Dahil sa mga nangyayaring bukulan sa gobyerno. Ang hirap yung mga bukulan na yan, Lakay. Nagiging komplikado dahil sa mga bukulan
at least nalalaman natin, ayan, na-expose ang mga katiwalian po mahibigan sa gobyerno. Ayan. At ayon nga sa ating bubit, abay katulad na lamang yung controversial na bentahan ng halfway house. Diyan sa OWA, ayan, Overseas Workers Welfare Administration. Abay, di ba naalala mo, nag-away ang DMW Secretary Hansa Kaknak at OWA Administrator Arnel Ignacio. Ayan. Ayon sa ating bubita Sister L, Manang Milky, kaya lang alam po niyo mga habigan, may kawawang abogada rito na naiipit sa nag-uumpugang bato. Oh, bakit lakay? Yung lawyer Sister L na inutosang gumawa ng documents, yung papers, para maayos yung bentahan o bilihan pala ng maraming salamat po. Advance Happy Father's Day, lakay. Kailan ba? Sa 15, Tita Malu? Sa Sunday? Siya nagpadala nito, Father's Day, ha? ayan. Sanino ba? Kanino Globe, galing ayan. Kamang Yoli Crisanto. Yoli, maraming salamat. Thank you ng Globe, ha? At si Kuyang Joseph Dator, ang ating military attaché sa Spain. Thank you. Ayan, Kaya mabuhay pala po kayo. Nakita ko paper bag dito. Ayan. Pang Father's Day pala yun. Maraming salamat, Ma'am Yoli. Maraming salamat, Ma'am Yoli Crisanto Ayala de Sobel. Si Tita Malu talaga eh. Bakit? Sabi daw, bakit pag sila Father's Day meron, pag tayo wala? Hindi pa naman po ako mother. Silosa. Oo nga, sige, bukas Mother's Day naman. Ayon na sa ating bubita Manang Milky, sandali lamang Manang Milky. Pasadaan ko lang ng konti ito, ha? Yung bukulan. Alam mo ba ang naipit sa nagumpugang bato ngayon na Sister L? Lakay. Ay yung lady lawyer na pinagawa ng kontrata. Ayan. Abay, nung una, kasi sabi nung lawyer, sir, kailangan po yatang ng board resolution na bago natin nabilhin itong building, itong property na gagawing halfway house. Ayan. Anong resolution? Di ba? Di naman kailangan yan. Ayan. Ganon, Sister L. Anyway, in short, ayan, nung una, dili-dali si lady lawyer. Abogada alam niyang palso. Ayan, yes, mali, ha? Ayan. Dinidili-dali niya, ha? Sabi niya, sabi niya, ba't mo ginagawa? Ayan, gusto mong kasuhan kita ng insubordination? Doon sa doon sa tinira lakay. Ngayong nagkabulgaran na, lalo to lumalapad dahil yung sales agent Sister L, hindi binigyan ng komisyon. Saan napunta yung komisyon, lakay? 1.4 billion yan na Sister L na property. Saan napunta yung komisyon, lakay? Magkano yung 1.4 billion sa 10%? 10% na lang. Wait lang. Compute natin. Ilan, lakay? 1.4 billion. Ayan. 1.4 billion. Magkano 10% dyan? 140 million nga ba? Tama ba? Ang 10%. Lakay, wag mong tinatanong ang 140. Sabi ko sa iyo natuto ko kay Mr. Cesar na pagkwenta Hi, Sir. Boss Cesar? Toyota Alabang. Ngayon, kaya naiipit itong si lady lawyer. Dahil nag-away yung dalawang offices ng DMW tsaka OWA, ha? Ayan. Abay, gustong kasuhan yung isa, ha? Dahil, kasi sinita ito lakay Sabi, nagsolo. Gano'n. Nagsolo. Kala mo bukulan. Ayan. Mamaya may bukulan din dyan, ha? Ayan. At ayon na sa ating bubita Sister L, abay yung isang opisyal naman, pine-pressure nga itong si lady lawyer, ha?
Sabi nga nun abay, kailangan maging state witness ka. Mag-testify ka rito. Nung isang opisyal. Kaya itong lady lawyer, ayan, dahil naipit sa nag-uumpog ang bato, kumusta sa mga batikang abogado, Sister L. At ayon sa ating bubit, bago natin ipagpatuloy yan, papasukin mo na ang report ni Manang Milky Rigunan. Eto muna Lakay, yung 200 pesos legislated wage bill. Isusulong muli dyan sa Kamara, pero sa ano na Lakay? 28 Congress na. Alamin natin ang detalye mo Lakay, RH12 Milky Rigunan. Manang Milky. Sister El at Lakay, hindi pa tapos ang laban. Ito ang pahayag ng Akbayan Party List kasabay ang pagtiyak na muling nilang isusulong ang 200 pesos legislated wage hike sa pagbubukas ng 20th Congress. Ito ay matapos umanong ang hindi aksyonan ng Senado ang panukala at hindi nagpatawag ng Bicameral Conference Committee sa huling araw ng sessions ng 19th Congress noong araw ng Miyerkules. Ayon kay Representative-elect Percy Sendanya ng Akbayan Party List, kung seryoso ang Senado sa pagtataas ng sahod ng mga manggagawa, dapat inadapt nila agad ang House version noong natanggap na nila ito. Anya, konting hakbang malang ay may susumite na sana ito sa Malacanang para maisabatas ng Pangulo pero sinayang ang pagkakataon at inuna pa ang long weekend plans kaysa sa kapakanan ng mga manggagawa. Sabi ng mga mambabatas, ayaw mahipag-usap ng Senado at gusto ay tanggapin na lamang ng Kamara ang kanilang bersyon na 100 pesos legislated wage hike sa mga minimum wage earners sa buong bansa. Sa bersyon ng Kamara o House Bill 11376, Wage Hike for Minimum Wage Workers Act, ay ipapasa o pinasa ng plenaryo at pinagbotohan ng 172 congressmen at isa ang nag-adjourn at nag-abstain. 200 pesos ang aumento sa mga minimum wage earners sa buong bansa. Ako si Milky Rigunan nagulat para Milky. sa DRH. Yes, Akay. Ayan, paano i-file yung di ba may petition na gusto mag-inhibit yung ilang senator judges dahil nagpakita na sila ng partiality, pagiging para bias? Bias, oo. Lakay, ang una kasing gusto nilang linawin ng prosecution team ay yung hintay nila yung tugon ng Senate Impeachment Court, yung kanilang motion for clarification doon sa desisyon na ibalik yung articles of impeachment. Sige. Pero dun sa tanong mo Lakay ay hindi pa nila pinag-aaralan kasi hintayin muna nila yung clarification mula naman sa Senate Impeachment Court. Ayan. At saka ano rin pala yan, discretion pala ng mga judges yan. Sabi ni Attorney Garciano kanina ng PhilConsa, kahit na mag-petition ka ng petition to inhibit yung huwes, kung ayaw ng huwes, walang magagawa ang prosecution o defense na hihiling ng inhibition na isang huwes. Kasi ang tingin ng Senado dito Lakay ay hindi na sila co-equal, di ba? Dahil sila na yung korte at ang Kamara naman ang prosecutors. Ayan, sabi so maraming school of thoughts kasi Lakay, iba-iba pag napakausap mo yung napakaraming mga abogado. Sinabi mo, at may kanya-kanyang punto rin, tama rin. Tama rin, kaya mag-wiko mismo, maguguluhan ka na rin Tapos pag hindi magkasundo, ayan, punta ng Supreme Court. Pwede, hindi natin masasabi yan, pwedeng pumunta ng Korte Suprema. Pero sabi nga ng prosecution team noong nag-press koon sa Kamara noong Miyerkules, hindi pa nila yan tinitignan. Bibigyan pa nila ng pagkakataon, hihintayin yung tugon ng Senate Impeachment Court para sa kanilang motion for clarification. At saka si Speaker nga pala Manang Milky, Speaker Ferdinand Martin Romualdez, siya pala ang presidente ng PhilConsa. Si former Chief Justice Renato Puno ang chairman. Siya Lakay ang Pangulo at pero sabi naman niya ay hands-off siya sa usapin ng impeachment at bahala yung mga mambabatas. Pinagbotohan naman daw ito, overwhelming votes, yung impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. So ngayon ang bola nasa Senate Impeachment Court Lakay. Ayan. Okay nga Rod. Ayan. Sabi ni Monusod iniisip ng mga senator judges ang kanilang political future sa 2028. Mahirap Lakay. Nakita nila kasi ang kamandag pa rin ng mga Duterte. Kaya kailangan BFF ang vice-presidente. Okay nga Rod, maraming salamat Manang Milky.
Ala na, naputol. Naputol na si Manang Mills Lakay. Sandali lamang, Het. Ipasok mo na si Boy Gonzales Dumagoso. Eto muna, higit sa 500 katao huli naman sa gun ban. Violation dyan sa lungsod ng Maynila. RH29, Boy Gonzales Moreno Dumagoso. Boy. Naputol lakay si Boy. Oh. Ayan. Gusto niya kasi tinatawag siyang Boy Dumagoso na lang daw lakay. Wag na daw Gonzales eh. Dapat daw may kasamang Lacuna kasi nakinabang siya ng 3,000 pesos. Yun yung hindi. 3,000 yung unang bagsak yun lang kayo. Pinagsama-sama na. Yung pension ba? Sa mga senior ayuda citizen. sa mga senior. Yes. Pero eto na lakay. Ang senior citizen ay hindi senior citizen. Putol ulit. Ba't ganyan mga... nangyayari sa linya natin? Wala na yung bagyong Auring ba't naapektan pa yung signal natin? Sandali lamang, Boy Gonzales, standby Edwin Duque, standby Sofia Gans. Oras, Sister L. It's 9:38. Ang oras na yan ay... Kayo ay nakikinig sa Damdaming Bayan with Deo Macalma and Sister L. That is a freedom of expression. Musta ka na dong? Damdaming Bayan. Oras, Sister L. 9:45. Bago ang report ni Boy Gonzales at Edwin Duque, bati mo natin happy birthday si Yvonne Bisnar from Vice Mayor Ferdinand Ignacio ng Paway, Ilocos Norte. Alam mo naging presidente si Apo Ferdinand Edralin Marcos Sr. Anday mga pangalang pinangalan ng Ferdinand. Para yung para yung kilala kong si Dr. Ferdinand Pagdilaw. Ayan. Doon ba pinangalan yon kay former president? Pero 29 years ago, death anniversary pala ngayon mga brethren ni the late Colonel Rolando Abadilla, dating Vice Governor ng Ilocos Norte, nung siya ay ambuskin noong June 13, 1996 sa Katipunan na Avenue, Quezon City. Ayan. Ang umambos sa kanya na yung mga ABB, Alex Bongkaya Brigade. Mulakay, bago natin puntahan report ni Boy, napakanta daw kanina si Major General Asek Eli Cruz ng Department of Justice. Kabrad mo pala to, Lakay. Nakikinig sila dyan sa DOJ. Ayan. Marunong kumanta ng Ilocano. Mukhang marunong kumanta, Lakay. Napakanta dun sa pinatugtog mo kanina. Namuntik pa akong makatulog, sabi ni Kaels Bartolome. Di pakantahin natin ng Pamulinawin. Pamulinawin. Ayaw pala yun. Yes. To'y masasog, agrayo ta sadya. Tama na, baka bumagyo. Report mo na mula kay Boy Gonzales. Report nga ni Boy Gonzales yung pong mga nahuli dyan sa Maynila dahil sa paglabag sa gun ban. Detalye balita mo, RH29. Boy Gonzales. Boy. Sister L. Lakay Deo, umabot sa mahigit sa 500 individual ang naaresto ng Manila Police District sa ipinatupad na Comelec gun ban simula January 12 taong 2025. Ayon sa datos na pinalabas sa MPD, District Election Monitoring Action Center o DEMAC, mabot na sa 557 ang naitalang paglabag sa gun ban mula January 12 hanggang June 10 ngayong taon. Kabuang 500 at 65 katao na aresto, usang karamihan sa mga ito ay sibilyan. Dalawa ang naaresto sa mismong Comelec checkpoint at pareho ring bilang ng armas ang nakumpiska sa nabanggit na checkpoint. Kabuang 500 at 64 na armas ang nakumpiska, 553 dito ay small arms, habang 5 ay light weapons at 4 ay mga papasabog. Nakumpiska rin ang 2 replica firearms at 730 naman na bala o kaya ammunition. Pinakamarami Lakay Deo, Sister L, nahuli lumabag sa gun ban mula sa police response at patrol operation na may 339 na insidente. Sinundan naman pa ng enforcement operation na may 208 kaso. Samantala sa higit sa 300, siyam na rang Comelec checkpoint naman ang naitayo sa iba't ibang strategic areas. Dagdag pa na MPD, Denmark sa kabila ng mga naitalang paglabag, nanatiling zero ang validated election-related incident.
Ito si Bay Gonzales para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ikaw naman nag-iba lang nga ng mayor sa Maynila. Nabubulol ko na, boy. Oh. Maraming salamat, Boy Gonzales. Report mo na kay Edwin Duque. Ito naman lakay, 110 million pesos na halaga ng substandard na lead acid battery dyan sa Valenzuela. Winasak naman ng Department of Trade and Industry. Detalye balita mo, RH23, Edwin Duque. Edwin. Tama, bisalin na Mayor Deo, pinapunuan ni Atty. Agaton Overo, Assistant Secretary ng Titay Fair Trade Group at Fair Trade Enforcement Bureau. Ito ay sinagawang ceremonial destruction ng mga fortified na produkto sa Fair Island Industrial Compound na kung saan ay ito yung mga basura, no? Ito mga nahuli mga battery na giibay ngayon dito sa punto ng Valenzuela. Itinampok dito ang pagwasak itong simboliko na ligtas tapon yung 21,000 pieces, 403 piraso ng substandard na lead acid storage battery na nagkakalagay ito ng 110 million 37 pesos. Ito yung iba't ibang battery na ibinibenta sa merkado. Ayon sa DTI, ang mga bagay nito ay kinuha at kinumpiska sa panahon ng pinagsama pagsusubaybay activity ng enforcement activity noong September 2024 kasama ang National Bureau of Investigation, NBI-NCR sa puno ni Director Judge Jaime Santiago ng Labina na pagkaman na kulang sa standard ang mga nakumpiska produkto ng Mars o yung ice filter direct paglabag o sa technical puhuman sa online o pakikita itong battery ito. Pero tatak na LTS, Kenji, Green, Pinel, Unana, Rike, Tisuma, Uyama, yan yung mga bibili. Yan pala, kapag bibili mo, bago-bago, magtataka ka, biglang natigil na walang ka ng power na kuryente. O iba naman, instead na 2 years, yung pinaka ayan mo yan. Limit na pwede ka. Minsan 3 buwan pa lang, 2 buwan o ilang buwan pa lang, nagloloko na yung battery. Yun pala, hindi yan dumaan sa pagsusuri ng Peke DTI. pala. Kaya itong napakaraming battery na to, Mayor Teo. Okay. Ingat ng DTI, yung mga bumibili na suriin na dapat ay dumaan ito sa pusuri ng DTI. Mula pa rin dito sa Luzon, Valenzuela, RH23. Edwin Duque nagulat sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edwin. Samantala, mga senator judges hindi maaaring maghain ng motion sa impeachment court. Ayon kay former Senate President Tito Soto. Raymond Advance, please come in. Raymond. Mayor, malaking problema daw ang kinakaharap ng Senado bilang impeachment court sa kaso ni Vice President Sara Duterte na merong impeachment case. Ito ang paniniwala ni dating Senate President Tito Soto matapos na bumotong i-remand ng Senate bilang impeachment court ang impeachment complaint sa Kamara de Representantes para kay Soto. Ang isang senator judge ay dapat makikinig lang at magtanong kung merong hindi na malinaw sa kanya sa kaso at hindi siya mismo ang naghahain ng motion. Ang dapat nagagawa nito ay ang panig ng depensa o kaya ay prosecution. Ipinaliwanag umano ito sa kanya ni dating Senador Miriam Defensor Santiago bilang isang dating judge ng Regional Trial Court nung sila ay nagkasama sa 11th Congress. Matatandaan na si Senador Ronald Bato de la Rosa ang naghain ng motion upang ipa-dismiss ang impeachment complaint laban kay VP Sara, ngunit inamend ito ni Senator Alan Peter Cayetano upang i-remand na lamang sa Kamara de Representantes na nakakuha ng 18 boto. Ito si RH28 Raymond Advance para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ayan, former Senate President ang may sabi niyan. Samantala, ang sabi Dr. Roel Aguila Lakay, ang pamulinawin,
yan ay babaeng may pusong bato. Ayan na pinapalambot sa pamagitan ng panghaharana. Ayan. Maraming salamat, Dr. Al Aguila. Ayan, at good morning, Bishop Fautagana. At maraming salamat, Mr. ating business correspondent, Mr. Michael is my guy. Oh, hi, Ninong MG. Yes, reporting Lakay direct from Hong Kong. Wow, nasa HK ka pala ngayon, ayan, ang palitan ng dollar sa opening ng trading, 55 pesos and 80 centavos per dollar. Daming bayan. At Justice Sam, ayon sa ating bubit, nasaan na tayo? Na kay Secretary Cagdag tayo kay Arnel Ignacio. Oo, Lakay. Nasa tayo ngayon? Nasa overseas. Yes. At ayon sa ating bubit, Sister L, ayan, abay talagang masalimot talaga ang bilan ng halfway house. Dahil nga sa isyong yan, ayan, ang dami nagrereklamo. Ayan, bukod sa kung sino ang tumanggap ng komisyon na 140 million pesos, ang laki niyan, Sister Ella. O nga pala yung mga senador, mga congressmen natin, pwede bang mag-file kayo ng bill na yung mga komisyon sa mga government price na bentahan ng ganyan, bilihan ng ganyan, mapunta sa National Treasury ang komisyon. Ayan, di ba? Kaya lang, hindi kasi dinideclare na may komisyon eh. Yun yung mahirap, Lakay. Open secret yan eh, ha? Yun yung mahirap At eto nga, dumagdag pa, Sister Ella. Nako, ha? Ayan, nalilito si lady lawyer ngayon. Siya ay magiging state witness laban kay Arnel Ignacio. Ayan. Makumbinsi kaya ni Secretary Cagdag. Ayan. Pero ang malupit dito, Sister L, merong umiiyak. Ayan. Merong crying time? Yes. Merong umiiyak. Ayan. Justice Sam Martires, abay crying time. Oh, it's crying time. Crying time dahil yung sales agent na unang kinausap, Sister L, nakagpakilala sa mga taga OWA. Ayan, kasi nung may usapan na, Sister L, biglang initsepera itong sales agent. Ayan, oo. Akala niya kasama pa siya. Ayan, sa deal. Tapos? Nalaman niya natuloy yung bentahan. Binili ng OWA yung safe halfway house dyan sa Harrison sa may Pasay, worth of 1.4 billion. May pinuntahan yung may-ari ng property. Okay. Kunin ko na po yung aking komisyon. Alam mo nga, sabi Justice Sam, nung may-ari ng property na binili ng OWA, ha? Aba, wala ka ng komisyon dito. Sabi niya, bakit pong gano'n ako nagpakilala sa inyo, akong unang kasama sa negotiation. Ibinigyan lahat dun sa OWA team. Ang tanong, ayan. Nagtanong ba siya dun sa team? Yan ay aalamin pa natin. Siyempre, wala na aamin dyan, Sister L. Lakay. Parang nakakaloka yung issue na yan, Lakay. Akala naman natin tayo ay nakafocus sa welfare ng overseas Filipino workers. At saka, ang tanong pa rito ngayon, kaya pending ngayong kaso ito, under investigation. Ewan kung sino kasama ka ba sa nag-iimbestiga dito, Director Jimmy Santiago ng NBI? Ayan, dahil nga dito ang isang issue rito, Sister L, ayan, yung bang bentahan legal ba yun? Dahil bilihan, ayan, binili ng gobyerno ng 1.4 billion pesos yung property na ginawa ng, although sabing gano'n tama naman yung ginawa ni Arnel Ignacio na bumili ng halfway house. Kasi sa dami pala ng mga OFW natin na Sister Ella na tinutulungan ng OWA naman in fairness, sa accommodation, minsan nakatira sa mga hotel, umaabot pala ng halos kalahating milyon isang araw. So mas okay na rin na mayroon talaga sila natutuluyan. Bumili ng sariling property para ng sa mga OWA. OFW. Ayan, kaya lang
parang yung proseso ayan kinu-question na. Yung bakit walang board resolution? Though maganda yung layunin, Lakay, ano? Yes. Maganda yung layunin para sa mga OFW. Kasi yung iba kasi dyan, Lakay, nakatira sa, sorry, pero yung iba parang nakatira, alam mo yun, sa siksikan na lugar, sobrang sikip. Chinatsaga talaga ng ating mga kababayan, Lakay, Totoo yan. At ayon pa sa ating bubit Justice Sam, ang tanong ngayon, ayan, nasaan yung komisyon? Ayan, may nagsulo ba? Hindi ba lahat happy? Ayan ang tanong yan. At parang isa pang issue din yan sa isang department. Ayan. Maraming ganyan. Alam mo, nagkakabistuan, Sister El, yung mga anomalya. Parang sa immigration. Yan yung pinangako mo sa amin nung nakaraan pa nakakaasar Di ba tapos na yun? Hindi mo naman binanggit yun. Ganun ba? Wala kang binanggit sa amin. Ang daming report na ating mga bubit nga nag-overtime sale dahil nung election period wala tayong espesyal Oo, tapos matagal kang hinanap ng mga tao. Sabi nga lang kay Asan na? Nasa ICU na ba yung Dayo Makalma na yan? Nangapit bahay ka na raw. Nangapit bahay? Nangapit bahay ka na raw. Punta ka na daw ng Malacanang. Ganon ba? Akala ko sa EDSA Timog. Sandali lang. Dami nating issue. Pati yung judge na humingi ng 25 million. Grabe. Grabe yan, Lakay. May 25M na. Nagpapadagdag pa ng 10M. Nagkanda patong-patong na yan, Lakay. Sige, babalikan natin ang mga yan. Pero bago ang ating Your Business is Our Business, abay paalala po ng Ninong Chairman Al Tenco ng PAGCOR. Ayan, ang sabi niya, ang deadline ng submission ng entries sa PAGCOR Photography Contest. Ikaw, Dr. Ruel Aguilar, di ba mahilig ka sa photography? Nagpupunta ka pa ng yung mga naglilitar ng mga ebon-ebon yan sa Pampanga. Ayan. Ebon-ebon. Mga maraming migrant birds. Migratory birds. Ano siya, Lakay? Parang nature photography. Ayan. Mga birds lovers. Ang sabi ni Chairman Alatenco, ayan, July 31 ang deadline ng submission ng entries. At siyempre ang tema ng photo contest ay infrastructure for economic development. Bukas po sa mga amateur at professional Filipino photographers na 16 years old pataas. At dapat ipakita ang proyektong pang-infrastruktura katulad ng mga highways, tulay pero yung buwabagsak seaports, airports. Naku, grabe yung nangyari sa India, pagbagsak ng Air India. Lakay, daming namatay, bumagsak sa residential area. At iba pang pag-unlad sa ating ekonomiya. Yan. Sabi ni Chairman Altenco, hanggang July 31 na lang yan, kaya bilisan nyo pag-submit. At ayon na sa ating bubit, Sister L, bago tayo mag-overtime, papasukin muna ang Your Business is Our Business. Your Business is Our Business. Dahil tayo ay overtime, World Bank at ADB muli namang magpapautang sa Pilipinas ngayong taon, Lakay. Uutang na naman tayo? Diyos ko, dami-dami na nating utang, hindi natin mabayaran. Magpapautang daw, depende kung uutang. Kaya nga, magpapautang, ibig sabihin, kung magpapautang, mangungutang tayo. Alamin natin, Lakay, kung may uutangin na ba tayo o itong World Bank at ADB ay nagpahayag lang na bukas ang kanilang pintuan para magpautang. Alamin natin ang detalye mula kay Sofia Gan. So, Sofia. Uutang na naman ang Pilipinas sa World Bank at Asian Development Bank na gagamitin sa sektor ng agrikultura at negosyo. Nakatakdang pumirma ang Pilipinas sa $1 billion loan agreement o 55.8 billion pesos mula sa World Bank para sa mga proyektong infrastruktura na naglalayong palakasin ang sektor ng agrikultura. Ayon sa World Bank, ang pondo ay ididirekta sa Philippine Sustainable Agricultural Transformation Program sa ilalim ng Department of Agriculture.
Samantala, $440 million o mahigit 22 billion pesos ang uutangin mula sa Asian Development Bank upang pagandahin ang business environment ng bansa sa pamamagitan ng teknolohiya. Ayon sa ADB, ang Business Environment Strengthening with Technology Program o Sub-Program 1 ay naglalayong suportahan ang business environment ng bansa upang makamit ang mas mataas na business formation at investment rates. Makatutulong rin ito sa pagpapalakas ng competitiveness ng Pilipinas maging ang pag-unlad ng pribadong sektor na magre-resulta sa mas marami pang trabaho at iba't ibang economic opportunities. Samantala, nagsara ang palitan ng piso kontra dolyar noong June 11 sa halagang 55 pesos at 88 centavos kada US dollar. At iyan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Ito si Sofia Gans para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Sofia Gans. Ano ba naman yan na Apo Loverboy? Secretary RC Balisacan, Finance Secretary Ralph Recto, Mr. President. Uutang na naman po tayo. Ha? Utang na loob, tama na po. Sumasakit na ba yung ulo mo, Lakay? Dami-dami nating utang eh. Anyway, sabihin, pala-desisyon kayong dalawa. At yan na po mga kabiyan na kabuan natin palatuntunang damdaming bayan. Tangga rin sa Friday. Swelde na ba ngayon? Tingin ko Lakay kasi ngayon ay 13, 14, 15 is a weekend. Kala ko sa linggo pa eh. So, walang bangko. Iiyak na yan Lakay yung may mga bayarin. Ako po si Deo Macalma. Ito naman po si Sister L. Elaine Apit. Stay safe everyone. Bukas samahan niyo po ako sa programa ko Spotlight, 6 p.m. Wonder Woman, susunod na sa ating DZRH Operation Tulong, Miss May Binauhan. Bye-bye! Oras eksakto 10:05. Alas 10:05. This time check is brought to you by